Next, ang pupuntahan natin ang mga kwarto. So, this house was built, wow, may history. This house was built in 1996 kung kailan ako pinanganak. So, medyo luma tong bahay na to. Pero, ano ba tawag doon? Old but good. Oldies but goodies. So, ito, papasok na tayo sa ating kwarto. So, binil to ni Daddy nung pinanganak ako. So, sabi niya, kailangan ni Ivana ng titirhan, di ba? So, binil niya tong bahay. So, luma siya, pero, iba, special pa rin siya. Kasi, dito ako lumaki, dito ako nakasama ang Daddy ko. Feeling ko nandito siya sa tabi natin. Feel ko yun, tunay. So, yung kwarto ni Daddy, hindi ko na pinabago kasi kwarto niya yun, special sa amin yun. Pero, pinutol ko lang yung CR niya. Tsaka yung closet. Yung walk-in closet. Sorry, Daddy, I love you. Katok muna tayo. Para hindi magpakita. Dad, huwag ka magpapakita! So, ayan. Ayan, makita niyo ang kwarto niya dati. So, dati sobrang laki nito, as in all the way to the end. Pero pinaano na namin para, kasi wala naman magsi-CR dito, tsaka walang mag-walk-in closet. So, medyo pinaiba namin ng konti. Pero ayan, ito siya. Hindi ko na siya pinabago or hindi ko siya ni-renovate na gawing something. So, itong kwarto ibabakante ko para sa kanya. This is Dad's room forever and ever. Next na pupuntahan natin is ang aking kwarto dati. So, halika. Okay, so pasok kayo. Come inside. Come inside. Feel at home. So, ayan siya. So, bago na yung kama kasi at mga 20 years na yung dating kama. Tapos bunk bed siya. So, ngayon ginawa na namin single bed kasi wala naman dati bunk bed. Tapos ako, tapos si Hash nasa taas. Yun yung story dito. Tapos, yung mga mumo din dito eh. Eh, sabi ni Hash may kumurot daw sa tenga niya. O baka si Raul lang siya. So, ayan. Yan ang ating room. Yung chandelier natin. Mahilig kasi ako sa mga chandelier. So, ayan. Marami nagsasabi na hindi siya modern na chandelier. Pero para sa akin, classic siya. Gusto ko talaga yung mga lumang style na itsura. So, ito kwarto ko din. Lahat kasi naging kwarto ko eh. Kasi ako, alam mo yun, sobrang pariwara ako. So, minsan kapag pinapalayas ako ng mga ate ko dyan, Che, lumayas ka. O yan. So, pupunta ako dito. Ito ang second na kwarto natin. So, dito ako natutulog kapag pinapalayas ako ng mga kapatid ko. Kasi sama-sama kami sa isang kwarto. Kasi takot kami. Tapos, yun. Yun ang story niya. Okay, so itong second na room and may closet and everything. Bongga, ilalagay mo dito ang iyong mga kayamanan. Wow! Pero wala siyang laman kasi wala pang kayamanan. So, mag-move on na tayo. Ayan, same. Same pa rin yung chandelier natin. Meron akong magandang kwento para sa inyo. So, itong bintana. Kasi yung nanay at tatay ko, lagi sila nag-aaway, nagsasaksakan. Yung nanay ko, hinahabol siya na may kutsilyo. Tapos yung daddy ko naman tumatakbo. So, lagi siyang tumatalon sa bintanang ito. Diyan siya tumatalon, tapos dedirekta na siya dun sa may pinto. Kasi, ayan na yung gate, so makakatakbo siya. Alam mo yun, ganang level sila. Talagang wild ang awayan nila. Talagang matindi. Pang, teleserye. Pero walang nagka-cut na direct. So, tuloy-tuloy yung teleserye nila. Hanggang lumayas na ang aking nanay. Yung mga chandeliers na yan is all imported from Dubai. Kasi yan yung modern daw na chandelier. So, gusto ko lang din magpasalamat kay Ching. Kasi siya ang nag-ayos-ayos ng bahay na to nung wala ako. And siya ang nag-interior. So, kung naghanap kayo ng interior designer, guys, sobrang nire-recommend ko siya. Kasi Filipino siya. Tapos, lahat ng mga workers niya dito Pinoy. So, yung mga nag-ayos dito sa house, kasi nga, di ba, medyo luma. So, yung mga nag-ayos dito sa house is all Filipino kasi Pinoy to eh. Wow!